Ang tawag ng bilog na itim na nasa gitna ng ating mga mata ay pupil. Yung nakapaligid sa pupil ay tinatawag na iris. Yung iris ang dahilan kung bakit sabihin natin na yung mata ng isang tao ay kulay asul o kulay berde. We would say, oh, this person has green eyes or blue eyes. Most of us would have dark brown eyes. Iba po yung black eyes. Hindi na yun kasama sa kulay ng mga mata po natin. Nasa harapan ng ating pupil at iris yung cornea at nasa likod yung tinatawag na lens. Yung puti na nakapaligid ng ating pupil at iris ay tinatawag na sclera. At dahil yung ating mga mata bilog, nasa likuran, halos bumabalot ng ating mga mata ay yung tinatawag na retina, kung saan nandoon yung mga photoreceptor cells. Mga cells na sila yung dumadakip, tumatanggap ng ilaw, liwanag. At ito ay dinadala sa pamamagitan ng optic nerve sa ating utak. And there, visuals, images are processed. Photoreceptor cells, sila yung dumadakip ng images, ilaw, liwanag, kaya tayo ay makakakita. Pwede po bang eye transplant? Wala pong buong mata ang tinatransplant. Ang kaya lang sa teknolohiya ngayon ay corneal transplantation, yung nasa harapan. Retinal transplantation is futuristic. Wala pang innovative technology ang kaya na pwedeng palitan yung retina kung nasaan nandoon yung mga photoreceptor cells. Binanggit natin yan dahil kung walang retina o wala yung mga bahagi ng mata, ang tao ay bulag o nabubulag. Dahil siguro may sakit o siguro nung ipinanganak, gano'n na talaga, bulag na siya. Paminsan, nakakakita tayo dahil nga may liwanag. Ngunit, wala tayong makita sa likod. Wala tayong makita sa ating gilid. Meron tayong peripheral vision, hanggang dito lang ang makikita natin. Ito. Yung nasa likod, hindi natin makikita. Mismo yung ating mga mata, hindi natin makita. Subukan natin. Tingnan ninyo yung inyong mga mata. Hindi pwede. Kailangan natin ng salamin. Kaya merong mga blind spots. Yung nagmamaneho ng sasakyan, maraming blind spots. Kahit nga nagmamaneho ka ng kotse o truck, blind spot mo, pwedeng nasa harapan, hindi mo nakikita. Kaya merong mga rear view mirrors, merong side view mirrors, para sa ganoon, may makita tayo sa harapan. Yung iba, merong mga dashcams, hindi lang nakatutok sa likod, kundi sa harapan din. Dahil gusto natin makita 360 degrees, hindi lang 20/20 vision. Yung isang mama na nasa Jericho, na natagpuan ng Panginoong Jesus, hindi pinangalanan ng ating ebanghelistang si San Lucas,
Pero kung doon natin tingnan yung pangyayari sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, may pangalan po siya. Pangalan niya si Bartimeo, Bartimeus. He was a beggar sitting by the side of the road in Jericho. Pwede nating sabihin na etong si Bartimeo hindi lang bulag na bulag. Nakakakita siya, meron lang siyang maraming mga blind spots. Maraming mga blind spots si Bartimeo. Meron bang ginawa si Jesus upang mapagaling si Bartimeo? Ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang sinabi lang ni Jesus, "Go your way, your faith has saved you." O, umalis ka na. No? Umalis ka na. Yung pananampalataya mo, pananalig mo ang nakaliligtas sa iyo. Ngunit sa Ebanghelyo, ayon kay San Lucas, yung ating napakinggan ngayon, anong sinabi ng Panginoon? Have sight. O magkaroon ka ng paningin. Babalik sa iyo yung paningin mo. Have sight. Your faith has saved you. Anong meron sa pananampalataya? Unang-una, ang pananampalataya ay regalo. Ito'y isang biyaya. It is a gift. And because it is a gift, it is free. Meron bang regalong binabayaran? Meron bang regalong binibenta? Wala. Kaya, biyaya mula sa Diyos. It is a free gift from God. And we receive this through hearing. Kaya sabi ni San Pablo sa isa sa kanyang mga liham, faith comes to us through hearing. Faith is the photoreceptor cells of the eyes of our soul. If our physical eyes give us vision, give us sight, the eyes of our soul, which are in the photoreceptor cells of those soul's eyes, give us insight. Sight and with faith, insight. At dahil ito ay biyaya mula sa Diyos, kumbaga ay kasama na ito sa package nung dinisenyo niya ang tao. Nandoon na. Kailangan lang nating i-switch on. Kumbaga, naka-off na siya dahil installed na siya doon. Package na siya. So, it is already there. Kung gagamitin natin, ang tawag niyan, acts of faith. Dahil kumilos ka, ginamit mo yung regalo. Kaya paminsan tayo, panahon ng Pasko, namimigay nga tayo, hindi naman magagamit sa ating pinagbigyan ng regalo. Kaya mag-isip-isip tayo, gagamitin kaya niya ito? So, acts of faith, they come from faith as free gift from God, donation from God. When you ask for it because you have need of it, believing you will receive it, it will come true to you. Dapat tayo maging bato-balani ng donasyon ng Diyos. Make ourselves magnet of God's donation of His free gift, and then we use these gifts well. So, Jesus is telling this beggar, blind man named Bartimeus, nandyan na. Nandyan na yung biyaya. Nandyan na yung regalo. Gamitin mo lang. Kumilos ka. Make use of it and use it well. So, our gospel today would record that scene. Mas maganda doon sa salin ni San Marcos dahil nung sinabihan si Bartimeo, "Oy, tinawag ka ni Jesus," anong ginawa niya? Tinapon niya yung kanyang lambong. Tinapon niya yung kanyang
balabal at patalong tumayo. He sprang up and he came to Jesus. And that gesture means that we must make full use of faith. Every day is a good day to make full use of faith. And when we come to the Lord, we should not bother Him with our small requests. Let us allow the Lord to be the generous and provident God that He is. Ano ang kahilingan ni Bartimeo kay Jesus? Hindi pera. He was a beggar, but he did not ask for money. He wanted to see again. He wanted his vision to be restored. 2020, na sana wala nang mga blind spots sa kanyang paningin, na sana hindi lang meron siyang sight, kundi meron siyang insight na magagamit niya yung biyaya, regalo na ibinigay ng Diyos sa kanya. Ang katanungan, do you know what you are asking for from the Lord? Ano ang kahilingan natin sa Diyos? Siguro maliit lang yan. Handa ang Diyos magbigay ng mas malaki pa. O siguro kailangan na palakihin ang ating mga pagpupunyagi dahil maliit lang ang sisidlan sa ibibigay ng Panginoon sa atin. So here, we need to believe. The right word would be trust, confidence in God. Na hindi lang nananalig, naniniwala tayo, meron tayong katapangan na ibibigay ito ng Diyos sa atin. For your faith has saved you, says Jesus to Bartimaeus, the beggar in Jericho. And this is precisely what the 18th century Protestant pastor, his name is John Newton, intimated in his most memorable lyric poem in the first stanza. Palagi natin itong kinakanta. No? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Tandaan, faith is not what you can do for God. Faith is what God can do for you.